ha. Maging kay Charles, ano? Kay Charles. So, bago ko umpisahan itong ating paksain, tatanungin ko muna si Charles kung meron kang parang question sa isip mo tungkol sa religion or tungkol sa Bible kaya? Wala naman. So, ang ating paksain ay how are predestination and election connected with foreknowledge? Itong ating paksain ngayon ay may kinalaman sa kung ano ba ang tinataya natin base doon sa kung ano itinuturo ng mga banal na kasulatan o ng Biblia. Kaya, ang pamagat na ito ng ating paksain ay tumatalakay sa bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Issue tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa or doon sa kabilang buhay na merong direktang epekto dito sa nangyayari sa ating mundo. Pero una, ay atin munang dapat na meron tayong base or may pare-pareho tayo na pagkakaalam sa kung ano ba ang klase ng Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Ang ating Diyos ay ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Past, present, and future. Kaya, yamang ang ating Diyos nalalaman niya ang bawat bagay, ang lahat ng mga bagay, ay maaaring posible para sa atin na ibabase natin yung kanyang predestination. Ano ba yung predestination? Yung tao ay merong itinakda. Sabi nga sa Tagalog, itinadhana. And election, yung pagpili ng Diyos sa mga individual doon sa ibabaw ng kanyang paunang kaalaman. Meron siyang paunang kaalaman. Ibig sabihin, kung paunang kaalaman, ito ay tumutukoy sa hinaharap, sa future. Okay? So, posible sa Diyos na ibase niya ang kanyang pagtatadhana sa tao at yung pagpili sa tao doon sa, ibabase niya sa pagkaalam niya doon sa hinaharap o paunang kaalaman sa hinaharap. Pero sa katotohanan, ito yung posisyon talaga nung maraming Kristiyano na mananampalataya. Pero ito ay doon sa kampo ng mga naniniwala doon sa Arminian view. Sapagkat iba ang ating view tungkol sa predestination. Okay? Ang sa ating view tungkol sa predestination ay tinatawag na Calvinistic view. Ang problema is that hindi talaga itinuturo ng Biblia doon sa tinatayuan na paniniwala ng mga Armenians tungkol sa predestination, election, and foreknowledge. Kaya para maintindihan natin kung bakit yung view na God made His choice based on merely knowing the future, hindi po talaga ito ang itinuturo ng Biblia. Na ibinabase ng Diyos ang kanyang pagpili sa kung sino ang maliligtas base sa nalalaman niya yung hinaharap. Hindi po. So, una, i-consider natin yung mga passages na nagsasalita tungkol sa attention sa pagitan ng predestination, election, and foreknowledge or paunang kaalaman. So dito sa Ephesians chapter 1 sa ating mga Bible, sa verse 5, ang sabi sa makabagong version, sa New Living Translation, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do and it gave Him great pleasure. So yung terminong predestination, dito ay pinababa ng New Living Translation. Yung predestination ay decided in advance. No? Kaya doon sa sinaunang Bible, ang sabi niya, even as He chose us in Him before the foundation of the world, so sa Korean, that we should be holy and blameless before Him. Dito sa 5, sabi dito sa 5, in love, He predestined us for adoption. Yun yung He decided in advance. So doon ang galing yung salitang predestination. Ipinasya, noong una pa man, ipinasya na ng Diyos na ilagay tayo, ibilang tayo sa Kanyang pamilya. Maging Kanya sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sabi dito, according to the purpose of His will. Ibig sabihin, yun ang gusto niya eh. Yun lang ang dahilan, yun ang gusto niya. At ito ang nagbibigay sa Kanya ng kasiyahan. Kaya, ang Panginoong Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoon Hesukristo, doon lang nakasalalay ang pagpilit sa atin ng Panginoon. Okay? Walang iba siya na babatayan o dadaanan, walang ibang pamaraan, kundi ang pagiging kabilang natin sa Panginoong Hesukristo. Ang pagiging pagtitiwala, pananampalataya, or pananalig sa ating Panginoon. Kaya, base sa verse na ito, ang basihan kung bakit tayong mga mananampalatayang Kristiyano ay pinagpauna ng dinicide ng Lord ay hindi sa kung ano pa man ang ating ginagawa o gagawin, kundi nakabase lamang, wala nang iba, sa Diyos, na ayon sa Kanyang mabuting will, no? At yung kagustuhan. At yan ay sinusugan o sinuportahan ng Ephesians 1:11. Ang sabi dito, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him
who works all things. So ayon sa panukala, ayon sa layunin, sa English, purpose ng Diyos, na siya ang kumikilos sa lahat ng bagay. So hindi ang tao kumikilos. According to the counsel of His will, wala siyang sinanggunian. Wala siyang parang binasihan, kundi ang kanyang sariling kagustuhan or kalooban. Kaya mula sa mga ito, at iba pang maraming mga passages, makikita natin na ang Biblia ay consistently nagtuturo na yung predestination at yung election ay hindi nakabase sa bagay na ating ginagawa or gagawin pa lang. Kaya malinaw sa Bible, even as sabi sa English Standard Version, ito ay chapter 1 verse 4 ng Ephesians, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. Ito isang katotohanan na napakalinaw sa Biblia na bago pa nilikha ang mundo, bago pa ang mundo naging gayon, ang Diyos ay pumili na ng magiging Kanya, na magiging banal, babanalin Niya, at aalisan Niya ng kapintasan, sapagkat yung mga kasamaan, kasalanan ng mga pinili Niya ay ipapataw sa ating Panginoon sa Kristo para dadalhin Niya doon sa krus, pagdudusahan Niya para hindi na tayo maparusahan. Ang nagbata ng parusa na dapat ay sa atin, mapunta sana tayo sa impyerno, hindi na mapunta dahil tinanggap na ng Panginoon sa Kristo ang parusa nung siya ipinako sa krus. So, dito ay meron tinatawag na ibang salita is predetermination, no? Predetermine or predestined before the foundation of the world. Nakabase doon sa sovereign will. Pag sinabing sovereign will, ay mataas sa lahat. No? The sovereign will, and not because of anything na nalalaman ng Diyos na ginagawa ng tao. Sa Romans 8:29, for those whom He, yung He, tumutukoy sa Diyos. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Kaya yung mga Kristiyano, mga mananampalataya, nababago yung pagkilos, nababago yung pag-ugali mula sa pagiging masama, makasalanan, sila ay bumubuti, bumabait. Kasi itinadhana talaga ng Diyos na maging kagaya ng Kanyang anak, ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi dito, in order that He might be the firstborn among many brothers. Kasi yung ideal at yun naman ang dapat sa isang pamilya ay magkakamukha ang mga magkakapatid. Kasi ay meron lamang silang lineage na pinanggalingan, doon na sila kumukuha, doon sa kanilang predecessor, sa kanilang magulang, o sa maaari sa tiyahin o tiyuhin, o sa lola, o doon pa sa lola at lolo sa tuhod. Kumbaga, unique yun, na merong resemblance, okay? Ganon din sa spiritual na magkakapatid. Merong resemblance sa kung sino ang Panginoon Kristo, ano ba ang pinakita niya na pag-uugali na nung siya nandito sa lupa. So, ano naman tungkol sa Romans 8:29? May sinasabi doon na yung kanyang pinagpauna ng kaalaman, foreknew, He also predestined. So, does it seem to say that predestination is based upon the foreknowledge of God, di ba? Parang, yung palang predestination, ibinase pala sa foreknowledge. Tama. Pero, nagtuturo din ito na yung foreknowledge ng Diyos or knowing things or events before they exist or happen ay hindi nakabase para sa predestination. Nabasa natin kanina na hindi lang sa predestination, kundi nalaman natin na doon sa will and pleasure. May involved doon. So, hindi lang foreknowledge ang pinagbabasihan ng ating predestination. Kundi, nabasa natin doon sa Ephesians na according to the good will and pleasure ng Diyos. Kaya, mababago ang ating pananaw doon sa kaisipan na kaya pinili ng Diyos kasi tinignan niya yung hinaharap at nakita niya yung mga tao na yan ay siya ang pipiliin, sasampalataya sa kanya kaya pinili niya. Hindi po yun. Kundi, hindi lang yun, kundi yung sinabi sa Ephesians, yung good will ng Diyos at saka yung kanyang good pleasure. Kaya, merong hindi naniniwala doon sa tinatayo natin sa mga talata na ating naunang binasa, sapagkat may mabasa ka naman talaga sa Biblia na, of course, iba mapipilitan pag nakita sa Bible na meron palang sovereignty ang Diyos tungkol sa pagliligtas na pinapakita sa pagmakita ng kanyang siya yung nagtatadhana sa tao, siya yung pumipili. Pero makikita natin kapag aaralan sa Biblia na yung mga tao ay accountable para sa kanilang mga pagpili. Halimbawa, yung sa Joshua 24, na kung saan kinakausap ni Joshua bilang siyang leader sa Israel, humalili kay Moises, yung mga tao, sabi niya, pumili kayo ngayon kung sino ang paglilingkuran ninyo. Yung bang Diyos ng mga lugar na kung saan ay napuntahan nyo, yung mga ginapi ninyo, yung mga Amorita, marami pa, no? O ang Diyos na sa atin ay nagligtas. So, binibigyan ng choice ang mga tao. Ganon din, di ba? Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Luke 10:42 na kung pagkumparahin si Martha at si Maria, pinili ni Maria ang mas mabuting bahagi. At yun ay ang makinig sa mga salita ng ating Panginoong Kristo. At maging si Moises, sabi dito sa Hebrews 11:24-25, ay mas pinili pa niya na magdanas ng sakit kasama ng mga tao ng Diyos kaysa enjoy yung pleasure ng kasalanan sa ilang panahon doon sa pagiging anak ng Paraon. So merong choices ang tao. Ang issue talaga is whether or not God knows who will believe. But why some believe
and others do not. Malinaw na ang Diyos, ang desire niya ay ang lahat ay maligtas at magsisi. Yan ay mababasa mo dyan sa unang talata, 1 Timothy chapter 2, verse 4. God desires everyone to be saved. And maging sa 2 Peter 3:9, the Lord isn't really being slow about His promise as some people think. No, He is being patient for His sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Pero, mind you, it doesn't mean na dahil yun ang gusto ng Diyos, yun nga yung papangyayarihin niya. Hindi yun ganon, fallacy yun, erroneous argument yun. Parang kagaya sa atin, may mga bagay na gusto tayo, na kaya naman natin gawin, pero alam natin na hindi natin marapat gawin. Diba? Sa Diyos, dahil siya yung makatarong ng Diyos, eh, may mga bagay na kinakailangan na may sa katuparan yung kanyang katarungan, yung kanyang pagiging just. Dito sa Titus 2, verse 11, mapapansin natin na ino-offer ng Diyos ang salvation sa bawat isa. Sabi ito, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Yet we know na hindi naman maliligtas ang lahat. Hindi naman lahat sasampalataya. At hindi naman sasabihin natin na magiging empty ang impyerno. Maraming masasadpak sa impyerno. O paano nangyari yun? Nais ng Diyos ng lahat ay maligtas, pero may masasadpak sa impyerno. Maganda itong naging realization ng isang theologian na si John Murray. Sabi niya, so dinilin itong issue na to. Even if we were granted that foreknew means the foresight of faith, the biblical doctrine of sovereign election is not thereby eliminated or disproven. For it is certainly true that God foresees faith. He foresees all that comes to pass. Ito lang ang problema sa mga Armenians na dahil nga yung paniniwala nila na nakita ng Diyos kung sino sasampalataya sa hinaharap, ay binabaliwala nila yung aral ng sovereign election. Yung sinabing sovereign election, na ang Diyos ay pumili na walang makapipigil, walang pinagbabatayan, walang pamantayan na outside of Himself. Puro sa loob niya yun. Yung kanyang pagpili ay sa Kanya yun. So, diyan, na makikita natin is, magkakaroon tayo ng question. Ang question ay ganito, saan ang gagaling yung pananampalataya sa tao? Yung ang tao sampalataya at nakita ng Diyos. Sa ganitong petsa, sa hinaharap, si ganitong tao sasampalataya sa Kanya. Eh, saan nagaling yung pagsampalataya ngayon ng tao? Of course, bilang isang Armenian, sasabihin niya, eh, galing sa akin. Ako nga yung sasampalataya. Eh, therefore, yung pananampalataya, nanggaling sa puso ko. Kaya ako sumampalataya, nagpasya ako. Ay, mali po yun. Hindi na sinasabi ng Biblia. Okay? At ang biblical answer, ang tama at nag-iisang sagot, na ang pananampalataya, na nakitang patiunan ng Diyos, ay yung pananampalatayang siya mismo ang lumikha. Pananampalatayang galing mismo sa Diyos. Hindi tao ang naglikha ng kanyang pananampalataya. Noong si Nicodemo, isang puno ng Sanhedrin, ay nakipag-usap sa ating Panginoon Jesucristo isang gabi. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. So dito, merong sinasabi ang Panginoong Yesus na hindi mo makikita yung kaharian ng Diyos. Eh, kung hindi mo makikita, ibig sabihin, hindi ka makakapasok doon. Kaya pareho lang yun. No? Yung he cannot see the kingdom of God at he cannot enter the kingdom of God, pareho lang din yun. No? Pero, bakit daw hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos? Eh, kung hindi isinilang na muli. Kasi yung pagsilang na muli, ito ay nagpapahiwatig ng isang pagbabagong panloob sa tao. Meron nagbago sa kanya, na isilang siyang muli. Hindi ito tumutukoy sa isinilang sa katawan o sa physical. Sapagkat ang sabi niya, ito isinilang sa espiritu. Sabi doon sa verse 8, everyone who is born of the Spirit. Kaya yung born again, ang kahulugan nun is born of the Spirit. Ipinanganak sa espiritu. Ipinanganak sa espiritu. So, ano ibig sabihin ipinanganak sa espiritu? Ang mga mananampalataya, kaya sila mapunta sa langit sapagkat kaya sila sumampalataya din, ay sila bagong silang. Meron silang bagong pagkatao. Dahil ang kanilang dating pagkatao ay masama, rebelde, ayaw sa Diyos. Kaya binago ng Diyos yung kayarian ng tao, yung panloob, yung inner being, binago ng Diyos. At yung ibig sabihin, isinilang na muli. May bagong DNA.
bagong puso, bagong espiritu. Yung matigas na puso, pinalitan ng pusong malambot. Muli sinabi ng Panginoon sa chapter 6, verse 45, 44 and 45 ay ganito. No one can come to me unless the Father sent withdraws him, and I will raise him up at the last days. For it is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. So ito, wala daw ang makakapunta sa Panginoon, malibang kaladkarin siya ng Diyos. So hindi ito physical na pagkaladkad. Yung kasi ibig sabihin ng draw sa Greek original is pagkaladkad. Dadali sa Kanya. Wala daw makakalapit sa Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, walang makakasampalataya sa Panginoon sa Kristo. Malibang loobin ng Ama. Yun ang ibig sabihin, malibang akayin ng Ama. Okay? Tinuturuan ng Diyos. So merong yung pagtuturo, yung pakikinig ng salita ng Diyos, kung sa tenga mo lang, hindi mo yan papansinin kung sa physical. Pero dahil ang Diyos, may nangangaral, may nagsasalitang tao, pero doon sa pinili niyang mga tao na maliligtas, sa spiritual sphere, ay ang Diyos ay nangungusap sa kanyang puso. At yung pusong kinakausap ng Diyos, yung pusong binago na rin ng Diyos mismo para makapenetrate yung kanyang salita. At yung mga tao na yon ang lalapit sa ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, yun ang sasampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya, sa verse 65, and he said, therefore, I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. Ano ibig sabihin? Sa sarili mo, hindi mo kakayanin sasampalataya sa ating Panginoon Jesus. Yun ibig sabihin ng paglapit sa Kanya, pagsampalataya sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya. Pagkakaroon ng, o pagkipagrelasyon sa Panginoon, pagkipagugnayan sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo yon magagawa. No one can. Diba? Yun ibig sabihin, no one can. Alino nun. No one can come to the Lord Jesus. Hindi kaya ng tao. Kaya, hindi ka na magtataka kung bakit isinare mo na yung magandang balita ng pagligtas. Ang sabi, sumampalataya ka lang, manalig ka sa Panginoon sa Kristo, para hindi ka na mapunta sa impyerno, at para ikaw ay maligtas na. Pero magtataka ka, ayaw, wala akong panahon dyan, sasabihin sa'yo. Sa ibang araw na lang, sasabihin sa'yo. Ay, meron na kaming relihiyon, mga sasabihin sa'yo. Bakit? Mga alibay yun, mga excuses yun. Dahil in reality, hindi nila kaya na sumampalataya sa Panginoon. Pero may mga sumampalataya. Bakit? Ang sabi doon, it has been granted to him by my Father. Ibinigay. Ibinigay ng Diyos yung kakayahan. May mga tao na kayang sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Dahil ibinigay ng Diyos sa kanila yung kakayahan. Kung hindi ibibigay ng Panginoon, walang kakayahan ng tao na sasampalataya sa ating Panginoon. Yan ang lalim ng talata na yan. Ephesians 2:8, ang sabi ng apostol ng ating Panginoong Jesus na si Pablo, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. You see? Ang sabi nito, sa biyaya o sa kagandahang loob lamang ng Diyos ay naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Pero, ang pananampalataya ito hindi galing sa inyong mga sarili. Ito ay regalo ng Diyos. Ang linaw, no? Saan daw galing ang pananampalataya? Sabi sa Ephesians 2:8, regalo ng Diyos. So, hindi ito origin sa iyo. Hindi ito something innate. Hindi ito nagmula sa iyo pananampalataya. Regalo ito ng Diyos. Kaya nga, sabi sa Philippians 1:29, for to you, sabi sa mga sinulatan, yung mga Kristiyano, no? Yung mga nananampalataya sa Panginoon, pinaalala sa kanila. Ang sabi, for to you, it has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. You see? Kaya ako magagawa na magdusa alang-alang sa ating Panginoon sa Kristo sapagkat yan ay ibinigay sa iyo. Pero, higit pa dyan, malinaw na yung pagsampalataya mo sa ating Panginoon sa Kristo, bigay din, grant ng Diyos. Kaya, bakit ako nakasampalataya sa Panginoong Yesus? Bakit ka nakasampalataya sa ating Panginoong Yesus? Ang sabi sa Biblia, dahil niloob ng Diyos na makasampalataya ka sa Panginoong Diyos. Niloob ng Diyos na makasampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. It is granted, or it has been granted. Okay? Grant, isa yung binigay ng walang bayad. Kaya, itong God's eternal foresight of faith is preconditioned by His decree to generate this faith in those whom He foresees as believing. Ibig sabihin, ang pananampalataya is by generation. Ibig sabihin, ginawa. Ang pananampalataya ay sa pamagitan ng pagkilos ng Diyos. Ginawa ito ng Diyos sa iyo. No? Na kaya nakita ng Diyos na ikaw ay sasampalataya sa Kanya dahil siya rin yung gumawa ng pananampalataya. No? Kaya, kung titingin sa hinaharap ng Panginoon, makikita nga niya yung mga sasampalataya. Dahil yung mga sasampalatayang yun, ay siya ang nag-generate noon. Siya ang, kumbaga, may mga tao na nilikhaan ng Diyos ng pananampalataya. Binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Kaya pag tingin ng Diyos sa hinaharap, may mga taong sasampalataya sa Kanya. So, ang tanong ito, why is it that God's decree is not included in the order of salvation? Doon sa order of salvation, yung Romans 8:29 hanggang 30, inumpisahan yung pagkakasunod-sunod eh. Inumpisahan sa foreknowledge.
Those whom He foreknew, He predestined. Those whom He predestined, He called. Those He called. Diba? Sunod-sunod hanggang sa glorification. Bakit hindi doon sa decree o declaration? Kasi yun po na Romans 8:29 hanggang 30, ang emphasis doon ay on personal relationship. The order in Romans 8:29-30 highlights the intimate relationship between God and His chosen ones. At foreknowledge as a foundation. Foreknowledge emphasizes God's personal knowledge of each believer. Yung predestination naman, it reveals His purpose for their lives. And yung foreknowledge ay para bang sinasabi ng Diyos, I've known you. Kailan nakita nung pa man? I've known you from eternity past. Yan. So, ang usapin dito or ang aspetong personal kasi ito eh. Hindi aspetong ang Diyos ay hari o Panginoon. Kapag ang aspeto ay ang Diyos ay hari, lalabas yung decree. Hindi naman bilang hari eh. Kundi ito bilang siya ay ama. Bilang siya ay merong pagnanais na bumuo ng isang pamilya, spiritual family. So, while not explicitly stated na tungkol sa God's decree, pero ito naman ay nagpipermase doon sa entire passage. Yung sovereign plan ng Diyos ay pumapalibot doon sa foreknowledge, sa predestination, sa calling, justification, and glorification. And yun po yung mystery ng pamaraan ng Diyos. Hindi naman lagi inilalatag ng Bible yung every detail. Maraming mga aspeto nito at ilang aspeto nito ay nanatiling misteryoso. Kaya yung God's decree nag-ooperate siya behind the scenes, orchestrating salvation. So, in summary, Romans 8:29-30 focuses on God's personal involvement in our salvation. With this decree, silently weaving through every step. So, malinaw po ba? Or merong gusto na lilinawin? May realizations or tanong po? Wala naman? Realization? Okay, malinaw. Okay, so tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, amin po namin nagpapasalamat na ang inyong Espiritu Santo ay patuloy na sa amin nagtuturo at nagbibigay ng kaliwanagan sa mga kapahayagan ninyo sa mga banal na kasulatan. O Diyos, nalaman namin na ito hindi nakabase sa aming kakayahan o intindi, hindi nakabase sa aming talino sapagkat marami po mga magtalinong tao pero hindi matanggap ang mga katotohanan nito. Alam po namin na ito po ay nakabase sa inyong prerogative. Kaya ang sa amin ay magpasalamat na lamang at kami ay napaunawaan ng mga bagay na ito, ng katotohanan tungkol sa kaligtasan. Kaya ang dalangin po namin Ama ay maging sanay ito upang kami ay magkaroon ng inspirasyon, kami magpakasigasig sa aming paglilingkod at pagsamba po sa inyo. Sa pagitan Ama ng mga pagdalo namin sa mga pagtitipon ng Iglesia. Ay ito'y aming inaasahan sa tayong karapatan lamang ng aming Panginoon na tagapagligtas na Panginoong Kristo. Amen. Pinala lang po. Ako yan. Yung account po kay Martha and kay Maria Magdalena. Okay po. Tayo bilang tao, personal, biblical din pala yung halimbawa katuladan ay nangyayari sa atin ngayon dyan sa West Philippines Sea. So yung iba, nagpapanik, kahit Kristiyano na, nag-iisip, saan ba tayo pupunta? Ano ba gagawin natin? Ano ba mangyayari sa atin? Na ikaw Kristiyano, parang ipinag-isip mo pa yung sarili mo na mag-worry. Ba't hindi na lang mag-pray at puri sa Panginoon sa lahat ng mga gawain? Biblical din pala yung mga tama ka, I mean, nararamdaman din ba yun na isang Kristiyano o noong Kristiyano ang mag-worry sa mga bagay-bagay. Okay. Kasi sa